Ja, mach auch. Ay, caramba. Kopf hoch! Ja, und das ist das Ergebnis. Und so sieht man dann aus. Mann, ich kann nicht mehr sehen. Das ist gut für die Durchblutung. Was? Gut für die Durchblutung. When I walk into the kitchen, you saw the look on my face. You saw the look on my heart to get out of this place. I sensed something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple blossoms, go on pizza. It's a fruit and you know that. Pineapple doesn't go on pizza. They just don't belong. When I walk into the kitchen, you saw the look on my face. You saw the look on my heart to get out of this place. I sensed something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Nandito tayo ngayon sa Winter Wonderland dito sa lugar namin. Dito sa Nordhille. Lapit lang to sa Plettenberg. Gusto namin maglakad-lakad. Yung mga anak namin ayaw. Si Fiona ayaw niya. Dahil wala siyang yung sinusuot pa pag naglaro ng snow. Nagtingin kami kahapon. Walang available na size niya. Kaya nag-order na lang sa Amazon. Pero sa 15 pa daw darating. Dating nun, wala ng snow yan ha. Suotin na lang yun Fiona. Oh, Winter Wonderland! Tapos ginawa ko ang lamig. Ang lamig sa Germany. Sana all. Oh! Sana may maparkingan kami doon, no? Para makalakad kami konti. Oh, parang di maganda dyan. Dito talaga kami palagi nagpupunta tuwing may snow. Dahil maganda dito. Yung mga anak namin, yung dalawa, wala na sila na magsama-sama sa amin. Ano pag may snow. Ayaw na nila. Pero nung bata pa, nako. Laging sa labas pa mag-snow. Eh, pili po ni Michelle Damas, ano nung line, very much ni HPN. Palaging gusto maglaro sa labas pag may snow. Ayun, ayaw na nila. Mga ano na, dalaga at binata. Hindi mo sa kilo, ito siyang surong. Ano ako sa wow! Oh, mayroon pang tapunta dito taga Dortmund. Ano yung Winter Wonderland siya pa. Nur verstehen Sie eine Straße. Tingnan ninyo, oh. Napuno sa snow. Winter Wonderland. Dito kami sa Nordhille. Ja, sowas, wir wollen das überlegen. Oh, sige Martin.
mache mein Gesicht gleich in Schnee. Ja, mach mal. Ja, mach. Du musst da machen, wo Zitronenschnee. Dann machst du Video, ja? Da wo Zitronenschnee ist, musst du machen, oder? Was ist drin? Gelber Schnee. Nein! Gar keinen Fall. Bist du. Sabi ni Martin, gayahin ko yung ginawa ni Fiona. Ayan ang mukha niya dyan ba. Sabi ni Martin, maghanap daw ako ng snow na medyo yellow-yellow, yung may umihi. Lukot talaga to si Martin ba. Wag kang ganyan, Martin. Oy! Inis kayo ng snow, oh. Wala naglalakad masyado dito. Doon sila sa taas kayo mag-slide-slide ng doon. Yung mga bata ba. Wala man kaming bata kasama ngayon. And here is Bessa. Come on here. Natumba na yung snow. Yung snow. Yung puno. Ano na yan na hindi ko alam kung kailan yan nangyari. Nabigatan na yan sa ano. Kung ngayon yan nangyari, nabigatan na yan sa snow ba at siguro tanda na yung puno na yan. Alam niyo, mas maganda maglakad dito sa side. Wala masyadong tao doon sa taas na. Mahirapan ka mag-video doon dahil marami kang makasalubong. Dito kami lang, pero sa likod namin may parating na 3. Maganda lang kasi doon sa kabila. Doon talaga yung pinupuntahan. Dahil mag-slide yung mga bata. Kaya hindi man kami mag-slide eh. Ano kami, maglakad-lakad lang. Exercise. Kasi yun na ayaw niya. Sumama talaga kayo. Sabi ko, sama na. Kay next week mawala na yung snow. Ano na next week 6 degrees ata. Pag 6 kasi wala na yung snow, matunaw na yan. Oh. Continue natin ang ating lakad ha. Diyan lang kayo, panoorin niyo kami. Huwag kayong magsawang panoorin itong video natin ngayon dahil ay! Muntik na ako ma-slide yata eh. Hindi kami magtagal dito ni Martin. Mga 30 minutes lang kami nakalakad. Yeah, makami video yan. Photo. Wala photohan. Papunta na pala to sa ano namin. Sa pinakarkingan namin. So hindi na namin kailangan bumalik doon. Dito na lang kami lalabas. Tapos lakad kami dyan sa kalsada. Doon kami sa auto namin. Tapos straight lang yung lakad namin. Minsan untik na ako madulas ilang beses na dahil ano kasi yung snow eh. Ano ba? Oh? Tingnan nyo. Aber trotzdem mein Fuß weh, ne? Na, Schatz, nächstes Mal weißt du, wissen ein bisschen Bescheid, wo wir nächstes Mal laufen, ne? Ja, hier ist schön. Besser hier. Bringen wir die Schlitten. Mabalik na kami sa sasakyan namin nandito. Nakita na namin yung auto namin. Maganda dito kay walang masyadong tao. At dito lang yung daan ba. Wala ka masyadong maraming kasalubong. Doon sa kabila. Ang dami. Kaya lang may mga ano dito, daan dito na kailangan mong yumuko. Dahil sa mga ano maraming snow eh. Bag ko nabasa na talaga siya. Sige lang. Wala ako nagdalag bag mo. Okay, men vi får skryta här, vi har inte gemakan. Okay, vi gleich. Maganda dito Hier, schön TikTok machen, ne? Du was tanzen oder so. Ja. Da gibt nicht so viele Menschen. Sabi ko, maganda mag-TikTok dito. Wala magdisturbo. Kasi kung may dadaan man, mga ilan lang. Oh, wala lang sumunod sa amin. 6 lang na tao ang dumaan. Nasa likod namin kanina, pinauna namin sila. Yan, kami na lang ni Martin. Laka dito. First time namin dumaan dito. Sa tagal namin pabalik-balik ito na ngayon may shortcut na. Das ist so gefährlich den Baum, guck mal. Guck mal, die wackelt richtig fest. Und schnell, mir fehlt das. Tumba
yan, bako lang. Bala si Snok ni Soal, timbawam niya. Niya, dahil siya ay nakaputa o pintok mo. May isa na din ako sila natumba o. Huwag ka lang magkumpiyansa pag maglakalakad sa Paris Batas. May mga puno, tas ganito, maraming snow. Kasi lalo na pag tanda na yung puno, delikado yan matumba. Kaya mabigat, syempre mabigat din yung, no? Lalo na maraming ice. Oh, tulad nito. Tumba na. Pero wala mga ano dito. Ano, isang araw lang nag-storm dito. Nung sinundo ko si Fiona na nag-taxi ako po eh. Yung view ay papakita ko sa inyo ha. Huwag lang yung mukha ko kay kahiya man eh. Okay lang sana kung kamukha ko si Ibana. Kaya hindi na ito kamukha si Ibana. Ang view ang ipakita natin kay minsan lang ito mag-snow dito eh. Sa winter lang. Nandahan lang ako kay may tao na naman sa likod namin. May narinig ako nag-uusap. Paunahin ko sila. Kakain kami ni Martin ng Dona. Nag-order kami ng pagmakain dito. Kami sa Art Kebab. Art of Kebab pala ito. Kasi gusto kong kumain ng Dona. Kumahan. Alam ko. First time namin dito, na side. Sa Plettenberg din to, pero first time namin kumain dito, kaya try namin. Nagutom kami, hindi pa kami nagtanghalian. Napagod kami sa aming kalukuhan doon sa snow. Naglakad-lakad kami ni Martin. Tingnan natin ang ating kakainin. Ang in-order ko ay grilled tela. Nandito ako ngayon sa baba dahil mag-ano ako sa mga nilabhan. Meron pala akong ano dito sa dryer na kailangan ko siyang para ano, hindi madami ang mga labahan ba. Ayoko po talaga na dumadami yung mga nasa pa ako eh. Ayoko na dumadami yung ano ba, mga labanan. Alam ba ninyo bakit kung ayoko na maraming nakatambak na mga labahan dahil winter ngayon, tapos mahirap magsampay, mag-abot-abot ang mga labahan ba. Tapos yung dryer dito, isa lang. Ano pa naman kami, 6 na tao kami dito sa bahay namin at tawag niyan. At yung mga anak ko araw-araw nagbibihis. Ngayon, ano ko tong dryer dahil meron pa akong lalabhan. Naubos na yung mga ano ko. Ito lang yung decolor na lalabhan ko ngayon. Nilagay ko doon sa washing, sa baba. Kasi naligo kanina si Philip at si Martin. Silang dalawang naligo ngayon. At si Fiona pala. Wala kasi silang pasok bukas dahil sa weather dito, no? Ngayon kasi may snow sa labas. Tapos, -8 ata or -6. So, naka-ice lahat. Tapos, mamaya daw uulan. Pag uulan kasi, madulas talaga yan siya. Tapos, bukas, nagbalita kanina na dito sa lugar namin sa Nordrhein-Westfalen, walang pasok ng mga bata. So, bahay sila bukas. Si Martin lang yung inaalala ko dahil bukas pang umaga siya, alas 4:45, lalabas na yan si Martin aalis na yan siya. Tapos yan din ang oras na mag-start yung madulas. Na sinasabi ko sa inyo, delikado ang weather bukas. Sabi ko kay Martin na titingnan niya muna daw yung sitwasyon bukas ng daan dito. Kasi dito sa amin, no, simula na nag-snow, walang nagpupunta dito na taga-government man na nilalagyan yung asin yung kalsada dito. Yung saan dumadaan ng mga sasakyan noon kasi pumupunta yan dito, nilagyan ng asin. Ngayon, ice lahat yung daan dito sa taas namin. Doon lang nilalagyan ng asin yung pababa. Yung mga important lang na kalsada ang nilalagyan ba, yung mga dinadaanan ng auto, sasaka yung mga delikado, lalo na yung pataas. Doon lang nilagyan ng asin. Pero dito talaga saan, wala talagang dumadaan dito na naglalagay ng asin.
Kaya sobrang tigas ng ice ngayon dyan, oh. Sabi ni Martin kanina, pag-alis namin, napakadulas daw. Sabi ko, buti na lang tong sa daan natin sa taas. Ano na ba siya ba? Hindi na, yung straight na lang talaga ba, yung pababa, yung pa-drive na lang pababa talaga yung delikado. Bukas yan yung pinag-alala ko ka kay Martin bukas dahil nga magtrabaho siya. Pang umaga siya. Lunes bukas. Lunes na naman, balik eskwela. Alam ko ninyo, no, matutuwa na lang ako kung matapos tong January. Tapos February katapusan dahil alam ko ba ninyo, wala na yung snow. Magkaano na tayo. Iwan ko ba eh. Gusto ko lang yung snow ata sa panandaliang ano. Pero pag tumatagal, alam niyo nung dumating ako sa Germany, no, naalala ko talaga. Sabi ko kay Martin, excited talaga ako makita ng snow. Dahil na first time natin, no? Pag first time talaga, excited lang talaga yan. Kahit silong siguro, lalo na galing tayo sa Pilipinas, walang snow sa atin. Excited talaga ako. Sobrang excited ko. Umalis kami ng Pilipinas, December 11 ni Michelle. Dumating kami dito sa Germany, December 12. Sinalubong kami ng kapal ng snow. Sobrang kapal talaga ng snow ng time na yun. Kasi naalala ko talaga sobrang kapal. Tapos wala akong pang sapatos na wala akong sapatos kasi galing pa kaming Pinas, no? Kasi hindi ako mabilan ni Martin dahil gusto niya ako mamili. Yung pagdating namin dito, sabi niya, mabili kayo agad ng sapatos. Binigyan pa kami ni Uma ng pera. Yun yung regalo niya sa amin. Nung pagdating dito namin ni Michelle, no? Binigyan kami ng 500 euro. Binigyan ni Uma nun. Hindi ko talaga makalimutan. Pagdating pa lang namin dito, no? Bunggang-bungga na yung regalo ni Uma sa amin ni Michelle. Binigyan talaga kami ng 500 euro na pang shopping namin dalawa ng mga gamit namin pang winter jacket, sapatos. Pumunta agad kami ng Lodenscheid nung time na yun kami ni Martin. Suot-suot ko pa yung Converse na sapatos ko. Yan yung suot nung pupunta ko dito. At may jacket lang si Martin na jacket ni Uma yun. Binigay niya sa akin. Tapos pagdating ko na dito, ako na namili ko ano yung gusto ko. Hinintay lang talaga na dumating ako. So, yung pagdating namin dito, no, winter talaga yun siya. Sobrang kapal ng snow. Ang dami ko pang picture na si Michelle sobrang liit pa. Naglilinis ng snow sa labas. Sobrang excited pa ba? Ihas pa. O sa Bisaya pa, ihas pa sa snow. Pero ngayon, nako, ayaw ko na talaga sa snow. Minsan na lang ako natutuwa sa snow. Pag ilang lang, mga 1-2 araw, ganyan. Pag after nyan, ayaw ko na talaga. Lalo na pag nagkakaedad ka na siguro na pag mag-40 ka na, malapit ka na mag-40, parang lapitin ka na ng panuhot. Naba mo na ako tinitagtapian eh. Lapitin ka na ng panuhot, ng mga natin, sakit-sakit sa likod, sakit balakang, yan, ganyan na yung mga 40. Imbis ang lotion mo, Nivea, may lotion dyan. Ngayon, ang lotion, pang yung Haplas. Para mawala ang panuhot. Ay, ginawa ko i-off. Ay, di ko na lang i-off ang ilaw kay pala. Babalik pala ako dito. Katatapos ko lang pakainin si Uma ng sabaw. Nagsabaw mo na siya. Kay pagka lang yung inom niya kanina. Tapos papakainin ko siya ngayon ng tinapay. Kukunin ko na yung labahan ko sa baba. Sabi ni Michelle, meron daw siyang jacket na binili sa Austria. Nung nandun siya. Hindi ko makita. At timing, yung malita niya, hindi pa niya Ako na nga magbukas nito. Buksan ko tong malita niya. Tingnan natin kung anong jacket ang binili niya. Si Michelle kasi may trangkaso. Ang pagdating niya, ano ba to? Sira ano? Ito yung malita na dinala niya nung napunta siya ng Austria. Uy! Yung anak ko, napataka na lang siya, impake. Nakaganyan yung malita niya. Nung pagpunta niya dito, tinulungan ko siya mag-impake. Dinala pa niya yung boots niya. Ito yung niya. Di pa niya, dito. Tinanggal. Yung mga labahan yan, lagay natin dyan. Ito yung binili niyang jacket. Yan ang sabi niya, maganda. Ganda ng jacket na binili pala. Yung sabi niya pala. 29 euro. Nabili-bili pa doon. Ito yung mga regalo kasi yung mga kaibigan niya
binigyan ko ng regalo, binilhan ko ng regalo ba. Ito, sabi ko sa kanya, ibigay niya to sa sa kapatid. Kaibigan niya, bago to eh. Sinuot niya. Luka. Dalawa kasi yung binili ko na regalo ng kapatid ng kaibigan niya. So, hindi niya hindi siguro niya naintindihan na ito din. Sinuot niya. Okay lang din, kaya dalawa man yung binigay ko. So, ito, mga, na yan. Mga labahan na yan. Nandito pa pala ako sa kwarto ni Oma. Hinihintay ko na, kasi ngayon hindi maganda yung, niya. Siya ngayon, palaging galit. Kanina pagising ni Martin, siya nagasikaso kay Uma. Tuwing umaga, simula nung umuwi siya dito sa bahay, okay na yung kondisyon niya, no? Kanina pinainom siya ni Martin, 2 baso na ubos niya. Ay, itong week na to, 2 baso maubos ni Uma, 1 basong tea, 1 basong tubig. Tapos kanina, si Martin nagasikaso sa kanya. Kanina umaga, 1 baso lang nainom ni Uma, ayun na daw niyang minom. At hindi pinilit ni Martin dahil galit. Hindi maganda yung ni Uma ngayon, galit siya. Tumawa siya ngayon, Tapos, kanina, nung after niyang kumain, pinahiga na namin siya. Naray ko yung 1 basong tea na pinainom ko sa kanya yung 1 basong tea pa. Naubos niya pero yun nga lang pilitan. Di katulad nung kahapon, nung 1 araw, inom talaga siya, hindi siya nagrereklamo. Pero itong araw na to, nag-start na naman na niluwa niya yung tea. Kanina niluwa niya talaga nung ako nagbigay ba. Pero may nainom naman siya. Tapos ang ginawa ko, pag ganyan kasi si Uma, yung ganyan siya ba, ginagawan ko siya ng sabaw. Pag sabaw, na malalo na mainit, yung maligam-gam ba, yung mainit ba? Gustong gusto yan ni Uma. Hindi talaga yung sobrang init yung kayang-kaya lang niyang Ginawan ko siya kaninang sabaw, kinain naman niya lahat. So, hindi ako mag-alala na hindi marami yung inom niyang tea ngayon or tubig dahil naubos pa niya yung sabaw kanina. So, hindi siya ma-dehydrate dahil nga, ginawan ko siya ng sabaw. Pero gusto ko pa rin ibigay tong tea niya na kuhanan niya ng mali. Ito pa, nakuhanan na siya ng konti pa lang. Tinatry ko, galit siya sa akin. Pinapalabas niya ako. Kahapon pa to siya medyo hindi na maganda yung niya, nagagalit na siya. Nang nagpunta ang nurse dito, galit siya, pinapalabas niya, pinapalayas niya yung nurse. Kaya, yan na yung challenge namin ni Martin, araw-araw na mabigay namin kay Uma yung mainom na tubig or tea. Kasi 'di ba, yung tao pag ilang araw hindi kumakain, hindi na mamatay. Pero pag yung tao hindi umiinom ng ilang araw, tapos mamatay ka Tapos magkakaproblema sa kidney. Yan yung sabi ng doktor sa amin na dapat maraming iniinom si Uma araw-araw. Kasi pag konti lang kasi iniinom niya, tapos everyday ganun, magkakaproblema siya sa kanyang kidney. Kaya yung sabi ng doktor, mag-12 na dito, nakainom na siya ng gamot niya, pinainom ko na. Yung gamot niya, hindi na namin binibigay na walang kasamang nilalagay namin siya sa yogurt, minsan sa pudding. Kasi pag yung gamot lang, ibigay mo sa kanya, niluluwa niya kasi mapait kasi yung gamot. Yun na yung ginagawa namin, nilalagay namin sa kutsara na merong yogurt, tas yung gamot doon. Tas after niyan, pinapainom namin siya ng tea or tubig tuwing umaga. Kasi bago yan siya kakain ng almusal, meron siyang 2 gamot na inumin bago siya kumain. Tas after kumain, 4 na gamot na naman. Tas sa gabi, 4 na gamot. Tas yun na yung gamot ni Uma. Bali sa isang araw, 10 gamot ang kanyang iniinom. Bukas, pupunta naman yung nurse niya. Bukas, itatry namin siyang paliguan. At magtatanong ako sa nurse bukas kung yung sugat niya sa likod ba, sa puwet niya ba, kasi paliguan ko nga siya bukas, no. Dito kasi, Martin kasi pang umaga yung trabaho niya. At merong tutulong sa akin, Nagbantay pa rin ako. Yun, tinaas man niya yung mo sa bisin din na, ayun. Bisin unta. Bisin tayo na ba, scalp. Okay? Sabi ko sa kanya malamig. Huwag niya itaas yung kanyang Ginaganyan ko yung buhok niya. Minsan nagagalit yan siya. Ginaganyan ko. Minamassage ko yung niya. Yung ulo niya. Minsan nagagalit siya. Ayaw niya. Minsan gusto niya. Pagpikit-pikit pa ngayon. Pag ganyan yan siya. Pag
ano ba, kinakausap mo siya, hinawakan mo siya. Tapos ayaw niya na, ano, kasi baka paupuin ko na naman siya. Ayaw niya eh. Sumisigaw talaga yan siya pag pinapaupo ko. Dahil nandun nga, malapit sa puwet yung sugat niya. Wala kami magawa eh. Kailangan namin siyang paupuin. Dahil ano dyan sa ano niya, dyan. Pag, dahil ano si Uma ng ano kanya. Tawag yun eh. Labas ng dumi. Minsan diaper niya ginagawa pero dyan talaga hindi na try. Pinapopo namin siya paminsan-minsan para di naman palagi nakahiga. Tapos pinatagilid namin yan siya ngayon. Kanina ditong kabilang side siya ngayon. Kanyang side na naman bukas. Good luck na lang sa akin dahil bukas ako lang mag-isa dito sa umaga hanggang 2:00 ng hapon. Ako lang mag-alaga kay Uma. Sanay naman ako no, pero lang naawa kasi ako ba pag magsigaw siya sa sakit ba. Siyempre, kung pwede ko lang sana ipakita sa inyo yung sugat niyo sa likod, no? Pero, wag na dahil masila na bagay naman yung ipakita ang ganyan eh. Maawa ka talaga ba? Ang nurse papunta dito bukas, tas Merkules, Bernes, 3 beses sila magpunta dito para makita nila kung may pagbabago, mag-report sila sa doktor, sila nang bahala ba? Kaya bukas nandito na naman yung nurse, mga launa yun punta dito. Tas plano namin siya paliguan bukas mga hapon. Pag nandito na si Martin kasi hindi ko kaya pag ako lang. Kaya mahirapan ako. Mahirap paliguan siya pag siya lang, ako lang mag-isa. Tinaray ko po yan na ako lang mag-isa. No, ako nahirapan talaga ako. Kaya nililigo ko lang yan siya pag nandito sa Martin. Gusto ko siyang paliguan bukas kahit hindi ano siya ba? Tawag yan eh. Galit. Itong araw na to, ano siya, galit. Sana bukas okay yung ano niya. Hindi siya magalit sa akin. Yan lang, pahabaan lang ng pasensya. Talagang trabaho namin ni Martin dito. Naawa talaga ako kay Uma ba dahil, ano ba yan, anong tawag yan eh, sobrang bait ba yan sa akin. Sa tagal ko dito, no? Sobrang bait yan. Hindi talaga kami nag-aaway niyan. Sa tagal ko dito magkasama kami. Tapos yung mga anak ko, ano pa niya, inasikaso talaga niya yan palagi. Simula nung dumating ako dito. Lalo na yan si Michelle. Nung pagdating namin dito ni Michelle, so salang alaga talaga niya yan. At sundo sa kindergarten. Kasi si Uma nagda-drive po yan. Si Uma may ano po yan siya. May lisensya. Nagda-drive po yan siya noon. Palagi niya kaming hatid sundo. Pinatid niya yung mga bata sa kindergarten. Pag wala si Martin dito, pag umaga yung trabaho. Tapos siya minsan nagsundo. Minsan dinadala niya kami. Pag shopping niya kami. Minsan punta kami ng city. Kain kami ng ice cream. Yan talaga yung ginagawa namin noon. Nakakamiss din yung time yun na kasama pa namin si Uma ba. Minsan binibisita namin yung asawa niya sa sementeryo. Nilinisan namin yung punto doon. At yung isang ano niya. Kasi nung namatay yung asawa niya, sa mga bago panonood sa akin, nung namatay yung asawa ni Uma, after 1 year, may kinakasama yan siya. Pero hindi sila kinasal. At namatay din. Nakilala ko pa yun. Pero mga 3 months na lang. Dumating kami dito December. Tapos namatay February yung ni Uma. Hindi na niya talaga kami na dahil may din siya eh. Sobrang tanda na bata, may dementia. May hindi pa naman siya matanda. Ano pa naman siya, 70. Iwan ko ilang taon ba yun siya namatay kasi 16 years na ako dito ngayong taon na to. Tapos, bago pa lang kami ni Michelle dito nun eh. Ay, hindi. Tabali. 2015 yun siya namatay. Hindi, 2011, 2015. So, yun Tapos, pinupuntahan din namin yun. Nilinisan namin yung puntod nung, niya. Basta, palagi kami magkasama ni Uma noon. Kaya, sobrang alaga talaga namin yan ni Martin. Kahit, minsan, sobrang stress, no? Sa totoo lang, hindi madali mag-alaga ng matanda na may sakit na katulad ko ng demensya pa. Dahil hindi na nila nasasabi ng tama kung ano talagang naramdaman nila. Tapos may ibang sakit pa. May sakit pa sa likod, yung osteoporosis niya. Basta maraming sakit si Uma. Napaka-sensitive pa naman ni Uma. Simula noon pa talaga nung dumating ako dito. Konting sakit lang yan, na yan. Sobrang talaga yan siya, natulog na. Pero paghantay ako dito hanggang 2:00, try ko siyang painumin pa. Kung ayaw niya talaga, hindi ko napipilitin. Bukas na lang ulit. Dahil maaga naman ako dito. Wala namang pasok mga bata bukas dahil sa weather nga dito, no?
At i-end na din natin to. Sana hindi kayo maburingan panoorin ako, no? Palagi nagkwento sa inyo. Gusto ko lang i-share sa inyo yung buhay ko dito na nag-aalaga po ako ng aking mother-in-law na napakabait. Ano, ganda ng ilong ni Uma, no? Pumayat talaga si Uma. Nung pagdating ko dito, no? Sobrang, ano ba yan si Uma? Hindi naman yan sobrang taba. Yung tama-tama lang, ba? Ngayon, tas matangkad yan siya. Ngayon, lumiit si Uma, tas pumayat, sobrang payat na ngayon. Naliliit na ng mga binti niya. Kasi hindi na din masyadong kumakain, pero pagka maawan Diyos, mabalik din yung gana niyang kumain, no? Yun ay matulog na. Nagising na naman siya. Hindi siya makatulog, palagi siya nagigising. May time na straight yung tulog niya, pero may time din na putol-putol ba? Katulog lang ilang minuto, gising na naman. Yan siya. Kaya, nood na niya sa TV. Pag sakit ko, pag na-off yan, kasi automatic yan ma-off yung TV ng hindi ko alam yun ng ilang oras. Matulog na yan siya. Wala na mag-on. Hindi ko alam kung ano yung minsan magsigaw. Marinig ni Michelle yan siya minsan magsigaw. Kasi yung kwarto nila halos magkatabi lang. Okay, sige na po. Matutulog na din ako maya-maya. Maraming salamat sa inyong panonood at sa walang sawang suporta po sa akin. Mag-iingat po kayo palagi. Bye-bye. Good night.